بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, ang topic natin ngayon ay ang pagpapaliwanag o share ng Kitab at-Tauhid. Sinabi ng muallif rahimahullah, Babu ma jaa fi tatayyur. Wa qaulillahi ta'ala, ala innama ta'iruhum indallah walakin aktaruhum la ya'lamun. Wa qawlihi qalu ta'irukum ma'akum ay indukirtum bal antum qaumun musrifun. At isa lang mga hadith babasahin natin. Una, sabi nga rito ng muallif rahimahullah, Babu ma jaa fi tatayyur. Ang kabanata o ang bab kung ano ang dumating sa atin tungkol sa tatayyur. Ito ay ang ibig sabihin nito na kung ano ang mga dumating magmula sa Quran at saka sa Sunnah, at kung ano ang hukom nito sa Islam. Ano ba ang katuruan ng Islam tungkol sa tatayyur? Tatayyur, ito ay kapag isinali natin sa lingwahe ngayon na ginagamit ng mga tao, ito ay yung mga superstitious o omen o sa Tagalog na masamang pamahiin o masamang pangitain. O kaya naman sinasabi ng iba na yung sinasabing malas o kamalasan. Sa origin ng salitang tatayyur, ito ay magmula sa tayr o tuyur. Nang ibig sabihin ito ay ibon. Dahil ang mga Arab nung panahon ng Jahiliya, bago dumating ang katuruan ng Islam, kapag meron silang nais gawin o gustong gawin, sila ay kumukuha ng ibon at pinalilipad nila ito. O kaya naman pupunta sila sa lugar ng mga ibon at binubugaw na ito kapag lumipad sa kanan. So ito ay palatandaan ng kabutihan o ito ay kanilang ginagawa. Kapag lumipad sa kaliwa, ito naman ay masamang pangitain o palatandaan. At kapag lumipad sa gitna, uulitin nila para makamit nila yung kasagutan kung kanan ba o kaliwa. So yan ang pinagmula ng salitang tatayyur. Sa luga, ang ibig sabihin ng salitang tatayyur, ito ay tasyaum. At ang ibig sabihin ng salitang tasyaum, ito yung mga masamang pamahiin o masamang pangitain na mga pangyayari. Sa Sharia o sa Islam, sa istilah, ang ibig sabihin ng salitang tatayyur o ng mga pamahiin o superstitious o omen ay tasyaum sa mga bagay na masmu, wal mar'i, wal ma'lum. Ito ay tatlo. Ang tatayyur, ito ay base sa kung ano ang narinig natin. Halimbawa, nakarinig tayo ng mga salita tungkol sa, halimbawa sa, sabi nga, pupunta ako sa lugar na yan, may gagawin ako sa lugar na yan. So sasabihin ng mga tao, dyan sa lugar na yan, kapag pumunta ka, malas. Kapag dumaan ka sa lugar na yan, yan ay lugar na aksidente, pahama ka. So kapag narinig naman ito ng tao, dahil siya naniniwala sa mga ganyang pamahiin o superstitious o maling masamang pangitain, so hindi niya itutuloy yung kanyang gagawin o plano. So ito ang tinatawag nating masmu. At iba pang mga naririnig na alam na natin ang ibig kong sabihin. Mar'i, ibig sabihin naman ito kung ano ang nakita natin. Halimbawa, lumabas tayo at may nakita tayong isang tao, isang hayop o isang bagay
o isang pangyayari, halimbawa, isang tao na kita natin, nadaanan natin, patay, o isang pusang itim na tumawid habang tayo naglalakad, at iba pang mga alam natin na pinaniniwala ang pamahiin ng mga tao. Pangatlo, al-ma'lum, ay yung common na alam ng karamihan magmula pa noong unang panahon hanggang sa paglipas ng panahon, hanggang sa Yawm al-Qiyamah. Na kapag ang tao meron silang, halimbawa, narinig o nakita, halimbawa, ito yung kulay, ito yung tao, ito yung hayop, ito yung panahon o yung lugar o bagay o gamit. Halimbawa, basag na salamin. Halimbawa, sabihin natin, yung mga tao naniniwala na ang 13 na numero, ito daw ay hindi maganda. Ang kulay itim, ang ganitong araw, ang ganitong buwan, ang ganitong panahon. So, lahat ng yan ay o mga ganitong mga kilos o gawa o salita. So, ito ang tinutukoy nating tatayur o yung mga pamahiin o mga masamang pangitain o superstitious ng tao. Kaya dumating ang Islam para alisin ang lahat ng ito. Kaya ang bab na dinidiscuss natin ngayon, ito ay paglilinaw sa mga Muslim na ito ay inabolis ng Islam. Dahil ito ay unang-una sa lahat. Una, na ito ay nakapagpawalang bisa ng tauhid o ng ating paniniwala sa kaisahan ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pangalawa, ito ay gawain ng mga taong nung panahon ng Jahiliyyah o gawain ng mga kupar na walang tinanggap na katuruan. Walang revelation o walang religion o walang katuruan magmula sa banal na aklat at walang propetang silang sinusunod o pinaniniwalaan. Dahil kung ano lamang ang marinig nila sa kapaligiran o na makita nila at ano ang impormasyon na nalaman nila magmula pa noong unang panahon na sinusunod nila ng walang pag-aaral o blind follower. Sumunod na ang tatayur, ito ay kapag pinaniwalaan ng isang tao, maging na isang Muslim, ito ay pinuputol ang kanyang tawakkul o pagtitiwala o trust kay Allah Tabaraka wa Ta'ala. Panghuli, ito ay isang paniniwala na walang katotohanan. Kaya yan ang pananaw ng Islam sa sinasabi nating mga superstitious o omen o mga masamang pangitain. Dahil alam natin ang Allah Azza wa Jal, siya lamang ang nagkokontrol, ang nagdidesisyon sa lahat ng pangyayari sa buong kaun o buong universe, sa buong sanlibutan, sa kalangitan o sa kalupaan. Kaya sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala hawla, wala quwata, wala illa billah. Wala haul, walang pangyayari o walang mangyayari o hindi lilipat ang mga pangyayari o gagalaw ang mga pangyayari sa buong sanlibutan maliban lamang ko ito ay pinahintulutan ni Allah Tabaraka wa Ta'ala. At nagbigay sa atin ang muallif ng unang aya, unang dalil sa kanyang bab. Sabi rito ng Allah Azza wa Jal, ala inna mata'iruhum indallah walakin aktarahum la ya'lamun. Ito ay sa Suratul Araf, aya ng Suratul Araf 131, na kung tingnan natin na ang kwento sa Quran na nung panahon ni Prophet Musa alayhi salam, sallallahu alaihi wasallam, na ang sa panahon ni Musa, Prophet Musa alayhi salam, na sila Firaun at ang kanyang mga kasamahan, kapag may dumarating sa kalang, kapag sila ay may dumarating sa kanilang kabuti, sinasabi na ito ay galing sa aming karunungan o dahil sa amin. Kapag may dumating sa kanilang mga kapahamakan o mga pagsubok o kalamidad, sinasabi nila na ito ay dahil kay Prophet Musa at sa kanyang mga kasamahan. Kaya kung basahin ninyo yung unang aya,
Kaya sinabi rito na Allah tabaraka wa ta'ala, ala inna mata'iruhum indallah. Katotohanan na ang anumang uri ng pangyayari o tadhana o qadar na dumating, ito ay magbula lahat sa Allah tabaraka wa ta'ala. Ito man ay mabuti o masama. Walang pinagmumulan o walang anumang uri ng pangyayari sa sino mga nalikha maliban sa ito ay kapahintulutan o kagagawa ni Allah tabaraka wa ta'ala. Kaya dito makukuha nating aral na ang paniniwala sa mga ganitong uri ng pamahiin, halimbawa na sinabi ng mga tao nila Firaun o ng mga tao ni Firaun na si Prophet Musa alayhi salam at ang kanyang kapatid na si Harun at ang kanyang mga kasamahan o mga follower na mga believer, na sila ay sanhi ng sila ay malas. Kaya mayroon daw ganyan mga na may mga taong malas, may lugar na malas, may bahay na malas. Yan ang kanilang paniniwala. So, sa Islam ito ay inaalis lahat. Sumunod na aya sabi rito, at dito makita natin yung sa pangyayari sa panahon at saka doon sa mga tao, ina-attributes nila na ibinibigay nila yung pangyayari sa panahon at saka sa propeta at saka sa kanyang mga follower. Wa qawluhu ta'irukum ma'akum a in dukirtum bal antum qaumun musrifun. Kasi sinabi rito na Allah Azza wa Jal na nung ito naman ay sa aya ng Yasin, ang suratul Yasin, surah Yasin, na merong isang karya o isang lugar na nagpadala ang Allah Azza wa Jal ng 2 sugo at sinuportahan pa ng isa. So, bali 3. At yung mga tao doon ay hindi naniniwala, nireject nila ang sugo na pinadala sa kanila ang mga rasul o mursalin. Kaya, nung may mga dumating sa kanilang mga kalamidad o pagsubok o mga kamalasan, sinabi nila ito ay dahil sa mga propeta o sugo o rasul. Kaya sinagot sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang sinabi ng propeta, na sinagot sila ng mga sugo na dumating sa kanila na ito ay nabanggit ng Allah tabarak wa ta'ala sa Quran, qalu ta'irukum ma'akum, na ang mga dumating sa inyong kamalasan o dumating sa inyong tadhana, ito ay o mga masamang pangyayari, ito dahil sa inyong kagagawan. Kagagawan na nagpadala sa kanila ng sugo, nagpadala sa kanila ng 3 sugo. Pero ito ay nireject nila, hindi nila pinaniwalaan. So, ito ang dumating sa kanilang pagsubok at kaparusahan. Dahil alam naman natin, ang tunay na dahilan ng pagdating ng sugo, lalo kapag tinanggap natin na ang pagdating ng sugo ay ito ay baraka at rahma, ito ay khair, ito ay kabutihan, mercy at blessing sa tao. Lalo-lalo na kapag nila ito ay kalang tinanggap. Subalit kapag ito ay nireject, sila ay bibigyan ng pagsubok at kaparusahan. Katulad na nabanggit dito sa aya. Ang sumunod na dalil o hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi rito, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la adwa wala tiyara wala hama wala safar akhraja sada muslim wala nawa wala ghul. So dito 5 bagay ang nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ito ay ang unang pawaid na sinabi nga dito bago natin ibigay yung pawaid. Sabi dito ng propeta, la adwa wala tiyara, wala hama, wala safar, wala nawa, wala gul. So adwa, ito yung karamdaman. Pangalawa, yung tiyara, yung superstitious. Pangatlo, yung isang uri ng tiyara, yung hama, wasapar, wal nawa, wal gul. Bali, 6. So, makikita natin dito na pinapakita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ibinibigay sa atin yung mga uri ng mga pamahiin o superstitious.
Na halimbawa dito, sabi dito, adwa, ito yung karamdaman na lumilipat halimbawa sa isang taong walang sakit o sakit na lumilipat sa taong walang sakit. Pangalawa, yung sabi nga natin lahat ng masamang superstitious at pinaliwanag natin. Pangatlo, yung hama, ito yung uri ng ibon sa gabi, katulad halimbawa ng owl o kuwago, sabi nga nila. Wala sapar, ito naman ay patungkol sa buwan ng sapar. Sumunod ay yung now, ito yung tungkol sa mga superstitious o paniniwala sa mga posisyon o kilos ng mga bituin sa kalangitan. At panghuli yung tungkol sa rule, ito mga uri. So, adwa, ito ay yung paniniwala na katulad ngayon sa ating panahon na masyadong advanced na ang teknolohiya, na ang tao masyado na naka-attach dito, minsan nakakalimutan nila ang Allah Tabaraka wa Ta'ala na siya ang sanhi pa rin ng pagdating ng mga anumang uri ng disease o sakit. At dahil sa sobrang paniniwala na nila sa mga sobrang taas ng kaalaman tungkol sa medisina, so lagi silang naka-attach muna dito. Ito ang kanilang pinaniniwalaan at minsan nireject na nila ang paniniwala sa Allah Tabarak wa Ta'ala na ang sakit na yan at ang mga gamot na ginawa ng mga marurunong ng mga manggagamot, ito ang magiging sanhi para gumaling ang tao. O kaya naman, actually sa meaning talaga dito magmula pa noong unang panahon na ang adwa, na ang isang karamdaman lumilipat sa isang taong walang sakit o sa taong sahi o magaling nang walang kinalaman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kusa siya lumilipat. So kaya alam natin na ang panahon sa Islam bago tayo na ang mga karamdaman na yan, ito ay ang Allah ang nagpapadala ito para bigyan tayo ng pagsubok o bigyan tayo ng paalala. Ano mang uri dumating, ito man ay kalamidad sa pamamagitan ng bagyo o lindol, anuman, taggutom at karamdaman, lahat ng yan ay magmula kay Allah Azza wa Jalla at ito ay pagsubok o paalala sa tao para maalala na merong lumikha sa kanila at nangangasiwa ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya sinabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kapag mayroong kayong nabalitaan na sakit sa isang lugar, ano ang inanyo sa atin na kung ang mga tao ay nando sa loob ng lugar, huwag silang lalabas. At kapag sila naman ay nasa labas, huwag silang papasok sa loob. So kaya itong palatandaan na itinuro sa atin ang sabab. Unang-una, magtiwala tayo o magtawakkul tayo kay Allah Azza wa Jalla. Pangalawa, tayo ay kumukunin natin yung asbab o means. At pagkatapos, lahat alam natin na Allah lamang ang nagdedesisyon ng lahat ng mangyayari. Siya magbibigay ng resulta. Dito ito ang ibig sabihin ng salitang adwa. Kaya minsan nga, sabi nga nila ng ngayon, ng mga marunong, ng mga manggagamot, ng mga scientist, na maging ang mga Muslim, kapag may dumating sa kanilang sakit, minsan nakakalimutan lang tawagan ng Allah bago. Kailangan dalhin daw sa isang marunong na manggagamot o bilhin yung ganitong gamot. Unang-una sa lahat, huwag natin kalilimutan ng Allah ang nagpapadala ng karamdaman. At ang Allah ang nag-aalis nito. Pangalawa, yung hama, ito yung, sa paniniwala nung panahon, hanggang sa ngayon, at iba pang habat lumilipas pa yung panahon, na ang isang ibon daw na, katulad halimbawa nung owl, kapag dumapo sa bubong ng ating bahay o sa harapan ng ating bahay o sa lugar ng ating bahay, sa tapat ng puno ng ating bahay, ito ay masamang pangitain na merong, sabi nga nung iba, na kalimitang narinig natin, meron daw mamatay. So ito ay paniwala at superstitious o mga pamahiin o pangitain ng mga taong walang paniniwala.
Kaya sabi rito na la adwa, walang paniniwala sa ganyang uri ng paniniwala. Wala hama. Walang supertisyo sa sino mang anumang uri ng likha katulad ng ibon. Wala sapar. At tinutukoy naman dito yung buwan ng sapar na halimbawa may katulad ng mga Arab, kapag buwan ng sapar, wala naglalakbay, wala nagpapakasal, wala nilalabas nila yung pera para magnegosyo, ganon. Ito ang kanilang paniniwala. So kaya ito ay inabulis o tinanggal ng Islam dahil ito ay paniniwala noong panahon ng Jahiliyyah. At nabanggit natin yung tiara. So sabi nga sa The Muslim, sa additional sa Sahih Muslim, sabi dito wala nawa. Na ito yung walang tiyar o walang superstitious o walang paniniwala na ganito sa mga bituin o yung star sa kalangitan. At lininawin natin yan sa bab ng tanjim. Na dito, halimbawa, sinasabi ng iba na kapag meron yung daw ganitong bituin lumabas, ito ay magbabagsak ng ulan. Kapag merong ganitong bituin, ito ay... So, ang lahat ng yan ay paniniwala ng Jahiliyyah dahil alam natin na ang pagbagsak ng ulan ay ang alalaman nakakaalam. Hindi yung ulap, hindi yung bituin, hindi yung sino mang nilikha sa kalangitan. Ang alaang, sabi nga ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa yunassilul ghaib wa ansala minas samaa'i ma'an, na siya ang nagpapagbagsak ng ulan o ng tubig magmula sa kalangitan. Sumunod, wala ghul. Ghul, ito yung sabi nga sa panahon natin ngayon, halimbawa yung mga multo o aswang na pinaniniwalaan ng mga tao. Halimbawa kapag sila ay pumunta sa isang lugar na liblib na puok o lugar, o kaya lugar na madilim, o lugar na walang tao, o lugar na hindi masyadong pinupuntahan. O sabi nila, ito daw ay meron daw ditong mga multo o aswang, o nang tinatawag nila dyan. So ito sa pananaw ng Islam, ang mga ganyang uri ng nilikha na nagpapakita sa iba't ibang uri ng anyo, alam natin ito ay magmula sa mga sayatin at saka jin. Sayatin na human being at saka jin. Ito ay kagagawa ng syaitan dahil alam natin na ang jin na nabanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na sila ay pinahintulutan ni Allah Tabaraka wa Ta'ala na pumasok sa sino mang sa isang nilikha na binibigyan ng Allah ng kapahintulutan, halimbawa sa asong itim, sa ahas, o doon sa mga alam nating nabanggit sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, o sa taong sabi nga natin kasama niya sa kanyang mga gawaing sorcery o pangkukulam o siher o panghuhula. Minsan pumapasok sila, o kaya yung taong pinapasukan talaga ng jin, pinapasukan ng jin. So dito, katulad din sinasabi ng iba, meron doon sila nakitang isang nilikha na kalahati tao, kalahati kabayo. Sabi ng iba, meron doon sila nakita na ganitong uri ng nilikha sa karagatan, kalahati tao, kalahati isda. Meron daw sa ganitong lugar, kapag dumilim ang gabi o liblib na puok, meron daw babaeng nakaputi. So ang lahat ng sabi nga ng propeta, wala ghul. Ang isang Muslim ay hindi naniniwala sa ganyang uri ng paniniwala. At alam natin na ang ganyang uri ng paniniwala, ito ay trick ni Shaitan para alisin ang isang tao, lalo isang Muslim na mayroong katuruan, na alisin siya o iligaw siya sa tamang belief o akida. Kaya ang akida ng mga Muslim na laging dapat humawak sa Quran at saka sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang Quran at ang Sunnah, ito ay protection sa anumang uri ng shirk at pagliligaw. Ganon din ang Sunnah, ito ay proteksyon sa anumang uri ng pagkaligaw at proteksyon sa anumang uri ng bid'a o innovation na dinadalang mga imbentong katuruan na walang basihan sa katuruan ng Islam. Kaya meron pang ibang kasabihan na sabi ng iba, halimbawa kapag meron daw namatay, sabi nila, yung
namatay, pumasok sa ganitong, nagpakita. Dahil alam natin, nagpakita na kung anong itsura ng isang tao, ginaya niyang itsura. So kaya ito ay palatandaan na nililigaw ni Shaitan o ng mga jin ang tao. Kaya alam natin sa Islam na ang lahat ng yan ay walang katotohanan. At kapag ang isang tao ay namatay na, siya ay lilipat na siya ng panibagong lugar. Wala na siya dito sa dunya. Siya ay pupunta na sa Hayatul Barzakhiya. Walang sino man na namatay na nakabalik dito sa mundo. Magmula pa noong unang panahon hanggang ngayon. At yan ay mananatihin hanggang Yawmal Qiyamah. At yan ay paniniwala na nabanggit sa atin sa kitab at saka sa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na dalil o hadith sa walahuma, at ang ibig sabihin doon ng lahuma ay Bukhari at saka Muslim. An Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyara wa yujibuni alpal. So nabanggit na natin yung adwa, ito yung tungkol sa mga sakit. Tiyara, ito yung superstitious. Sabi nga ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang kinalulugudan niya ay yung pal. Yung ibig sabihin dito, at sabi nga rito, qal wa ma alpal, qal kalimatut tayyiba. Yung mga magagandang salita. At ito ay, sabi nga natin, kabaliktaran ng mga masama at mga maling, mga masamang pamahiin o pangitain. Na kapag, alimbawa, mayroong taong lumabas at may nakasalubong siyang tao na nagtanong sa kanya ako sa pupunta, binigyan siya ng maganda sa sana ikaw ay patnubayan at gabayan ka ng ala, tulungan ka na maging madali ang iyong mga pinaplano, inshallah. So ito yung mga magandang salita na alam natin na ito ay nakakabuti sa tao. Wali Abu Dawud bisana bin Sahih an Uqba, sa ibang riwaya an Uqba, sa iba namang ang riwaya, sabi nga dito naman Urwa bin Amir qal dukirat at-tiyara inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ang tiyara o ang mga superstitious o pamahiin o masamang pangitain o mga kung man tawag natin sa propeta, sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, pakala ahsanuha alpal. At nabanggit na natin kung ano ibig sabihin ng salitang kalimatut tayyiba. At sabi rito, wala taruddu musliman. So, paida ra'a ahadukum ma yakrahu fal yaqul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa an wala yadfa'u sayyi'at illa an wala haula wala quwwata illa bik. So ang unang jumla, sabi nga rito, na pinuri ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang magandang salita. Pangalawa, sabi rito, wala taruddu musliman, na ang anumang uri ng mga superstitious na nakita o narinig natin o naalala natin, ang isang Muslim na believer, so hindi siya bumabalik. Hindi katulad na iba, titigil. Ito ang palatandaan na siya ay believer at hindi siya naniniwala sa tiyara o sa mga pamahiin o superstitious o mga masamang pangitain. Wala taruddu musliman. Sabi nga rito ng Rasul na sallallahu alaihi wasallam, hindi bumabalik at dapat gawin niya, ito ay kanya ipagpatuloy. Maliban lamang kung talagang merong clear na, halimbawa may talagang baha sa harapan niya o may sunog. So iba itong usapan na ito. Pero kapag ito naman ay nakarinig siya o nakakita siya ng mga bagay na hindi naman talaga magiging sagabal sa kanyang pagsasakatuparan ng kanyang gagawin. So sabi rin, hindi bumabalik ang isang Muslim na naniniwala sa kaisahan ng Allah Tabaraka wa Ta'ala, ng isang believer. Paida ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul, at kapag meron siyang nakita na hindi niya nagustuhan, sabi nga rito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ang solusyon? Sabi rito, yung merong panalangin o dua. Sabi nga, Allahumma la ya'ti bil hasanat. Walang dumarating na kabutihan illaan, maliban lamang ito'y magmula sa iyo. Wala yadfa'u sayyi'at illaan, at walang nag-prevent ng anumang uri ng mga masamang pangyari o kasalanan, maliban ito ay magmula sa iyo. Wala haula wala quwwata illa bik, at wala anumang movement o pangyayari na mangyayari sa buong sanlibutan o sa lahat ng nilikha, maliban lamang kapag ito ay magmula sa iyo. Ito ay dua para
i-prevent natin ang anumang uri ng paniniwala sa tinatawag nating superstitious. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu an marfu'an at-tiyara tu syirk wa ma minna illa walakinna Allah yudhibhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahaha wa ja'ala akhirahu min qaul Ibn Mas'ud. Sabi rin nga rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirk. Ito ay binigay sa atin ang ruling, kung ano ang ruling o ang hukom sa tiyara, na ito ay pagbibigay ng katambal o syirk. Na alam natin na ang isang taong naniniwala ng direct sa tinatawag nating mga superstitious o mga pamahiin o mga haka-haka na yan, na naapektuhan ang kanyang paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah at saka sa uluhiyya at saka sa asma wa sifat. Dahil ang kanyang puso, ang kanyang pagtitiwala o ang kanyang puso, dahil sa ang kanyang tawakol, nililipat na doon sa isang nilikha. Rububiyyah, syirk sa rububiyyah, na yung mga mangyayari ay binibigay na doon sa isang nilikha lamang. At sa uluhiyya, minsan, sabi nga dito na kapag sinabi na kapag ito ay may dumaan na pusa, ito ang mangyayari. So, binibigay na kaagad nila ng dapat mangyari sa future. Kaya, sakop lahat o tinamaan lahat ang tinatawag natin paniniwala sa kaisaan ng ni Allah Tabaraka wa Ta'ala sa tauhid. At sabi rito, sa hadith, na ama minna illa, walang sino man sa atin na minsan, kahit ikaw ay believer o isang Muslim, minsan may dumarating, minsan nabigla ka, may dumaan na ganito, may dumaang pusang itim, mayroong nabasag o may na-aksidente. Minsan, dumarating sa atin yan. Kaya ano ang gamot dito? Ang lunas, sabi nga dito, itong dua. Ang lunas ay dua. Sabi nga dito, walakin nalla yudhibu bitawakkul. Kaya makikita natin ang mga pawaid sa mga nakalipas na ayat at hadith na ang tatlong malaking aral dito na ang tiyara, ang solusyon dito ay unang-una sa magitan ng sa puso. Napatatagin natin ang ating tawakkul kay Allah Tabaraka wa Ta'ala, na tinatawag nating kamal o complete na pagtitiwala o trust. Alisin natin ang anumang uri na puputol dito. Pangalawa ay yung sa kilos o sa gawa. Kapag may nakita tayong anumang uri o narinig tayo o yung mga pamahiin na yan ng hindi mga Muslim, so wag tayong babalik, kailangan ipagpatuloy natin ang ating dapat gawin. Yung sabi nga natin sa puso, pagkatapos sa gawa. Pangatlo, sa salita, sa qaul, na banggitin natin ang dua na ibinigay sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga dito, palyakul Allahumma la ya'ti bil hasanat illa an, wala yadfa'u sayyi'at illa an, wala hawla wala quwwata illa bik. So ito ang solusyon. Sabi rito sa hadith, at nabanggit dito